Trending ang street food na ito ngayong linggo. Nasangkot pa sa mga aberya sa SEA Games. Sa totoo lang, yum ang kikiam. Hot topic sa linggong ito, ang kikiam sinangag at itlog na ipinaalmusal daw sa mga miyembro ng Philippine Women's Football Team sa SEA Games. Kalaunan, nilinaw ng hotel na naghain ng almusal na hindi naman daw kikiam ang kanilang ibinigay sa mga atleta, kundi chicken sausage. Gayunman, naging bukang bibig tuloy ng marami ang kikiam. Si Lindsay, kikiam daw talaga ang paborito niyang agahan. Nagtatalent po kasi ako sa mga teleserye. Kapag maaga po yung call time namin, 4, 5 a.m., ginagawa ko na lang po para mabilisan po. Nagluluto na lang po ako ng kikiam. Busog naman po talaga ako doon. Sa mga nang mamaliit daw sa kikiam, dito kayo sa Malabon, kung saan ang kanilang kikiam, jumbo, sinlaki ng embutido. Hindi ka nga raw taga Malabon kung hindi ka pa nakakatikim nito. Taong 1980 nung simulan ni Rowie ang negosyong ito na minana pa raw niya sa kanyang nanay Upeng. Ang recipe ng kanilang kikiam, itinuro naman daw kay nanay Upeng ng kaibigan nitong Chino. Sila yung nag-pioneer talaga. Ibi-business. Legacy na rin ng nanay ko, kaya tinuloy ko na rin. Ang pangunahing sangkap ng kanilang kikiam, giniling na karne ng baboy. Araw-araw, nakakagawa sila ng halos 100 piraso ng kikiam Yung isang piraso pwedeng good for 2 people. na ibinibenta nila 30 pesos kada piraso. Siyempre, libre na ang special sauce. Matamis na maala, okay lang po yung timpla niya. May mga customer kami, bultuhan sila kumuha, 50 pieces, 100 pieces. Tapos sila na yung bahala kung saan nila dadalhin yun. Pag nag-ano ka ng 100 pieces, maganda na yun. Bawing-bawi mo na yung puhunan mo doon. Ang kikiam, hango sa salitang Chino na sekiam. Ibig sabihin, giniling. Ang original ingredients ng Chinese kikiam ay giniling na baboy, tinadtad na hipon, 5 spice na binalot sa bean curd roll. 8 to 10 inches ang isa. Dahil ngayon, ang buhay ay mabilis at kailangan convenient, nag-evolve into maliliit na lamang na street food. Madali itong tusukin, isawsaw at kainin. Isa sa pinakanaunang naghain ng kikiam dito sa Tomas Pinpin sa Binondo, Maynila, ang restaurant na ito na itinayo noon pang 1888. Pagmamay-ari ng pamilya ni Alger Wong. Ang kanilang kikiam o ngoyong pina-espesyal ng ngoyong powder na parang curry powder. Kasi dalawang tawagan yan eh. May iba, kikiam. May ibang restaurant, ang tawag nila, gohyong. Pero sa akin, ang term ko, gohyong, parang isang klaseng powder yun eh. Gohyong powder. Yun yung hinahalo sa kikiam. Maganda pagka binubugbog ng tudo. Babalutin na sa taupe. Ang ginagamit nila ritong pambalo, taupe, na inaangkat pa raw nila sa China. Balat ng bean curd o tofu o tokwa. Kada piraso ng kanilang kikiam, 70 pesos. Mabenta dahil bukod sa mura, kayang tumagal ng hanggang 4 na araw basta't nasa ref. Masarap daw, lalo na kung may special sweet and sour sauce. Nakakabusog, espesyal. Kung ito ang pinakikiam na itong pinakain sa mga atleta, walang magre-reklamo. Ang sikat na Lomi Batangas ng dating OFW mula sa Italy na si Macy, malulula ka sa dami ng sahog na mas pina-espesyal pa raw ng sarili nilang kikiam na ang pangunahing sangkap, singkamas, kaya raw crunchy o malutong. Hindi nga makapaniwala kasi first of all, singkamas para siyang water, di ba? Paano mo maipa-fry ang water? Tunay baka ko, yun. Hindi makapaniwala na singkamas nga siya.
Ang singkamas, ginadgad at piniga para mawala ang katas o tubig. Sunod na hinaluan ng giniling na karne ng manok at saka gabot o yung pinakuluang karne ng baboy. Saka po natin ilalagay ang cassava powder. Lomi Batangas with Kikiam, 45 to 75 pesos kada serving. Pagka kinagat mo siya, malalasahan mo talaga, crispy din siya. Sa lasa, sa ligas, ang dami. Nag-work ako sa isang fast food chain. Nag-decide kami ng asawa ko na try ang luck dito sa Pilipinas. Kasi there's no place like home. Dito naman sa Pilipinas, magsipag ka lang. Makakakain ka ng ayos. Yung street food kikiam ay gawa sa highly processed na seafood base. Tapos nilalagyan ng ibang pampalasa gaya ng MSG tas veggie. Maraming process ang pinagdaanan ng isang pagkain. Mas maraming nutrients yung nawawala dito. So definitely, mas maganda kung fresh yung ingredients na gagamitin natin gaya ng ginagamit sa original recipe ng kikiam. Mas maganda kung hinay-hinay lang natin to kakainin or minsanan lamang ang consumption. Pang merienda man o ulam, kahit pa nasangkot sa kontrobersya, ang Kikiam Yum! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.